Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday ulit, December 15, 2025. So marangkada talaga yung market natin. So nagberde ulit yung index natin, nag-up siya ng 0.35%. So nag-steady tayo above ng 6,000. Nag-close tayo ng 6,058.02. Pero net foreign sale pa rin. So 362.88 million net foreign sale. So hindi maawat yung mga locals natin, lumalaban siya, okay? So, i-consider natin as a good vibes para sa market. Especially ngayon, marami ulit yung mga gumalaw ng mga stocks. Ang pinakapanalo, tingin ko is yung, wala dito yung summary, yung ating mga mining stocks kasi puro mining stocks yung pag-usapan natin, sina LC, OGP at saka si APX natin. Ayan. So, sa galawan sa global market, okay naman, 'di ba? So nag-okay yung futures ng US market. So tapos no Friday nag-drop yung yung US market. Pero ngayon yung futures is okay siya. Tama ba yung pagkakaano ko? Tapos si Europe okay din siya. And then sinundan ng Asia markets karamihan ngayon yung galawan ng Friday doon sa bandang US. So maraming mga laglag sila. So ganun din sa crypto. Parang pababa ulit si crypto natin. Yan. Bumaba yung yung alaga natin na si Solana. So nasa 132 na lang yata siya as of now. Pero yung mga chart niya parang paberde. So ibig sabihin, gusto rin niya mag-bounce for today's trading. So siguro sasabay siya dun sa galawan ng US futures natin kasi yung futures medyo nagbeberde, berde siya. So dito sa Philippine markets, wala naman ako mabasang big catalyst, pero yun lang napapansin natin, net foreign sale, kabaliktaran yung galaw ng index natin. So yung index actually gusto mag-breakout dito sa 6,100 level. Ayan. So lunis pa lang yan. So sana may pumasok ulit ng foreigners para maramdaman natin. Kasi December 15, so 10 days na lang, di ba? Magpapasko na, bakasyon na naman. So pwedeng mag-pull back yung market kapag wala pa rin masyadong foreigners for the coming few days. So hopefully meron kasi marami ng mga pumipitik na individual stocks. Okay? So nanguna sa listahan ko actually si Plus yung pinakauna dito sa trending stocks natin pero nauntog naman yung price action. So saka na pag medyo maganda yung price action niya. So nanguna dito is si Megawide, nag-up siya ng 8.28%. Marami nag-bounce. So nag-up siya ng 600.58K. Tapos si dito, pangalawang araw na to na berde, so lumalaban siya. So nag-close ng 6.15% at meron siyang 3.8 million net foreign buy. Tapos sa Lipanto, so nag-up ng 4.68%. Tapos si Ali, ayan, gumaganda yung galaw ni Ali. So nag-up ulit ng breakout ulit, no? Nag-up siya ng 3.92%. So more than 10% na siya mula sa bottom niya kung nakasabay ka. So meron siyang 4.87 million net foreign sell. So net foreign sell pa rin. Tapos si OGP, mining stocks ulit, nag-up siya ng 3.74%. And meron siyang 1.6 million net foreign buy. And lastly, si APX nag-up ng 3.7%. Meron siyang 5.34 million net foreign buy. Okay, puro net foreign buy yung mga mining stocks natin. Okay, so disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. Follow mo lang po ako dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Subscribe lang para updated ka sa reviews natin or kung sumajoin ka dito sa trading community natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, naka 1K tayo. Maganda kasi yung galaw nung Friday. Ayan. So maraming salamat dun sa mga nagbabalik na viewers. Company review. So nag-aral ka ba ulit over the weekends? Profit or loss, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, human risk management, and PSC stock market studies, mga basic learning sa market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palabra Trader
crypto ko to para sa mga play to earn games and cryptos. So 2 weeks na tayo walang update. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader para updated kayo sa mga posts or dito sa Facebook page na Palaboy Traders pa. So follow mo na lang kahit alin dyan. So Bodega Peak, yung articles natin sa local market and actually konti lang yung na post ko na balita. Wala naman masyadong negative catalyst yung yung market natin. Okay. So gold jumps almost $40 to around 4,340 an ounce. And silver is up 2%. Okay. So maganda yung mga metals natin. During this time kaya pumitik ulit yung ating mga mining stocks. So ito yung closing natin kanina. So ito yung mga winners. Nung una pala si Ali. So nag-up siya ng ano ba yan? 3.92%. Metrobank 3.53%, BPI 2.86%, SMPH 2.86%, Jollibee 2.64%, ang daming umakyat. ASEN 2.64%, and CURC 2.31%. Yung alaga natin si Plus, untog. Ayan. So gainers, mining and oil yung pinakamalakas during this time. So eto si Plus. So 0.23%. Tapos ito yung may mga losers din pala tayo dito. No? Malakas din pala yung drop ni ICT, minus 4.75%. Converge, minus 2.87%. Nangain siya dun sa 5% na glaw last week. Pure Gold, minus 2.41%. And then CNPF, minus 2%. Okay? So yun yung mga winners. Okay. At saka losers. Ayan. So ito yung mahaba listahan ng mga losers natin. Bakit hindi naka-align yung So mas malaki pala yung drop ni Birit nasa 3.5%. APPI minus 12%. Hindi naka-arrange to. No? So sa big caps, Converge ICT yung laglag. So sa mga winners, sino ba? Or sa mga mining stocks to. Ayan, ito yung galaw ng mga mining stocks natin. So LC, siya yung nanguna. 4.08. OGP, 3.74. APX, 3.7%. So the rest, maganda rin po yung kanilang galawan. Okay? So mining stocks tayo for today. Dividend schedule, December 15 to 19. So AGI, ang ex-date next year pa. Rather ngayon pala, sa December 19. Payment date pala yung next year. Okay? So PSCI closes at 6,058. Will 6K continue to hold? Ayan, remains to be seen. Ito yung mga gainers natin pala. So dito yung hindi naka-arrange pala yung niya, yung percentage niya. Si Kulang ng una. So hindi ko na nilagay ito kasi napag-usapan natin last time. 13.64%. Infra 15.15%. By volume siya. So LC 4.68, dito 6%. Megawide is 8.28%. So yan yung mga pag-uusapan natin na stock. So Maynilad, gumaganda yung galaw niya, no? So 52 weeks high. Robinson Land, Maynilad, BRN, OPM, at saka si ANI. 52 weeks low si KPPI. Hindi natin na pag-uusapan siya, KPPI natin. Okay? So, yun yung mga galawan. Okay, ito yung mga malakas yung galaw for today's trading natin. STI declares regular cash dividend of 0.055 per common share. Pero hindi yata pumitik yung galaw ni STI natin. So, ang pinakamalakas sa dividend yield si PhilReach nasa 8% kasi yung baba yung price. At saka si DDMPR nasa 9.02%. Okay? So money sent home by Filipinos abroad grew by 3% year-on-year in October. Lalo na ngayon, pagdating na December, di ba? So share buyback, BRN SM, tapos nung umaga to mga 9 a.m. So yun yung mga movers. Si Plus, So alam ko nag 5% si Plus kanina eh. Pero yun, nauntog pa rin. So bearish pa rin siya at that time. Ito yung mga big caps natin kanina. Okay, foreign investors sees neutral outlook Philippine banking sector for the year 2026. So share buyback si Ali. So baka ito yung yung reason bakit
pumipitik-pitik pa rin siya. So hindi natatapos yung ano yun, dami niyang share buyback na ginagawa. So STI, meron siyang dividends. SCC said decision of extending SCC operating contract beyond 2027 could come early in 2026. So share buyback, AGI alias MPH MEG at saka si Fruit. So may dividends si ano, si Jollibee, ASEN. Ang ganda rin yung galaw niya, no? Nag-up siya ng 2% ngayon. So joint venture secured, okay, ito yung catalyst. 2.59 billion DBP loan for the Pampanga Solar Project supporting RE expansion. Okay? Share buyback din si SMPH. Union Digital Bank targets break even by second half of 2026. ASEN opens a new omnibus credit line with the Metrobank and yung ating vlog nung Friday. Okay? So wala naman, di ba? Wala tayong masyadong makitang malakas na negative news. So bagkos sumasabay tayo doon sa galawan ng mga mining stocks. So kasi karamihan sa kanila yung pumitik for today's trading. Okay po. So yung ating Patreon channel, patalasas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets. Double check mo na po yung ating Patreon group. Okay. So punta tayo dito sa index. So based sa galaw natin ba? Bullish. Bullish CPSE, no? Kahit wala tayong net foreign buy. Ayan. So tingnan natin baka sila na yung magtulak. Ang ganda niyan pag tinulak ng foreigners yung index natin dito sa above ng MA 100 kasi yun yung pinaka-decision area natin para bumalik sa kung meron man tayong Christmas rally na inaantay dito sa market. Ayan. So lumalaban, pakonti-konti yung RSI natin, nabubuhay. Ganun din yung MACD formation. So kung hindi nga lang tayo net foreign sell, isipin ko nasa tayo complete reversal na yung market kasi line na natin dito. So nag-higher low na siya. And then pag nag-breakout pa to bukas, another higher high. Hanggang saan kaya yung kakayanin ng mga locals natin. Kasi lalaki 362 million net foreign sell. Okay, so nag-close tayo 6,058 and positive 0.35%. Okay, so punta tayo sa mga winners. Doon na lang sa may volume UNH, Uni Holdings Incorporated. Ayan, ngayon lang natin nababasa tong stock na to pero grabe, no? 3 araw. Nag-135% siya. Ayan. So, meron ng bumamba for today's trading natin. Tapos si Cool, bumabalik. Tanggap siya ng 13.64%. Tapos si Megawide, so panalo ngayon, breakout na. 8.28%. Followed by dito, may volume si dito. 6.15%. Tapos si LC, ewan ko kung ito na yun. Hopefully, tinahantay natin na breakout. 4.68%. All HC, 4.65%. Parang galawang ani lang si All HC. Tapos si Ali, 3.92%. Ayan. Gumaganda yung ni Ali. Next, OGP, 3.74%. Breakout na. Tapos si APX, pa-breakout na rin. 3.7%. MRC, 3.49%. Tapos si CPG, nabuhay si CPG 2.94%. And Macro Asia, 2.74%. Okay? So next, dito naman sa losers, yung may volume na lang Cebu, minus 4%, nauntog sa MA 100. Tapos ICT, minus 4.75%. Si Converge, minus 2.87%. Tapos si Now, minus 2.86 pa breakdown si Ninaw Tapos si CNPF minus 2%. Nauntog lagi si CNPF natin. FNI, ba't kaya mahina lagi to? Minus 1.69%. Okay? So yun po yung galawan na majority ng ating mga stocks. Punta tayo dito sa global market. So nung Friday, laglag sa US. Pero mamaya parang babawi siya kasi puro verde yung futures ng US natin. Okay. So S&P futures 0.46, Dow futures 0.43, and then Nasdaq futures 0.46%. Okay?
Tapos sa European stocks, okay din. Asian stocks, ayan, marami yung bagsak. Ayan. Kasi nung Friday, malakas yung, yung drop ng US market. Pero ngayon, baka bukas sumabay yung Asia markets. Okay? So dito naman sa crypto, kung papansin mo, yung Bitcoin natin, yung chart pala, berde. Pero yung price naglaglagan to, di ba? Kasi 90K kahapon si Bitcoin, tignan ko siya. So Bitcoin nasa 89.9K, Ethereum 3.17, BNB 892 namumula. Tapos si XRP below $2 na siya, 1.99. Tapos si Sol 132 and Dodge 0.1376. So mababa si Dodge natin. Okay. So balik tayo dito and quick review ulit dito sa mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Megawide. Si Plaza na unahin ko kanina. Kailan titingnan ko yung price action niya, wala namang nangyari. Ayan. So dito na lang tayo. Si Megawide, tignan natin sa 5-minute chart. Okay naman yung galaw niya, no? So normal na yung galaw na yan, no? Megawide natin. So pakonti-konti o papitik-pitik yung galawan niya at hindi lang siya gumalaw sa pre-close na market. Ayan. So finally, nagkaroon siya ng breakout. Hopefully, ito na yung retest niya dito sa malapit sa MA 100 and tignan natin for the coming few days kung babalik siya ulit dito sa bandang taas. Pero pinakamalapit na resistance, actually, nalampasan niya yung 13. So, dito tayo titingin sa around 3.34. Pero may chance nga, no, na kapag maganda yung galaw nitong si Mega White, babalik siya ulit dito sa 3.57. Eh, maganda yung nyo, yung itsura ng RSI natin. Pakyat siya. So, nag-recover. And then, malakas kasi yung galaw niya for today at saka yung MACD formation niya, maganda rin siya. So, nag-close ng 3.14. Nag-up siya ng 8.28%. So, breakout. And then, meron siyang 600.58K net foreign buy. Okay? So, maganda yung pinapakita ni Megawide. Meron siyang breakout doon sa downtrend na pinakita niya since October. Ayan. So, ang tagal din na ito, no? Bago mag-start mag-recover. Kasi last time, dire-diretso na umakyat. So, nag-pullback siya. And then ngayon is pabalik na naman siya doon sa kanyang pinaka-main na trend. Okay? So, maganda. Next, si dito. Okay, lumalaban na si dito. Ito na ba yung reversal natin? So, 0.69 na siya. Okay. So, malalaman natin bukas kasi ito yung pinaka-test niya dito sa MA20 kasi meron siyang downtrend na channel dito. And nagtatry siya na mag-breakout sa MA20. Hopefully, hindi pa asa si dito for the coming few days. So, on the way na siya ulit malapit dito sa RSI 50. Bearish pa rin yung overall picture ng RSI natin kasi nandito lang sa panababa. Kaya very significant kung magkaroon siya ng breakout bukas dito sa MA20. So parang reversal niya kasi pag pumunta dito sa ibaba ng MA20. So ang tagal na, since August naman to nung mag-steady siya dito sa MA20 and then after ng mga Dow-G, bumaba pa ng bumaba yung kanyang pinaka-price action. So si Plus kanina, meron siyang, silipin na nga natin si Plus natin. Kasi number one sa trending stocks natin, meron siyang galaw pero makita mo, nauntog-untog lang siya malapit dito sa MA20. Tapos meron pa siyang disclosure kanina, di ba? Parang siya, ina-assure niya na okay naman yung earnings ng company niya. Pero yun, nauntog na naman siya pagdating ng closing ng market. Okay? So balik tayo kay dito. So sabi ko nga, very significant na maka-breakout siya dyan para titingin ulit tayo dito sa malapit sa 0.78 naman na resistance area niya. Kasi meron siyang breakdown dito ng price last time. Okay? So nag-close siya 0.69 and up ng 6.15%. Meron siyang 3.8 million net foreign buy. Okay? Next, yung mga mining stocks. Unahin natin si LC. Gumaganda yung kanyang galaw. So, tingnan natin kung ito na ba yung inaantay natin na breakout sa kanya. Kasi medyo matagal na rin siya dito sa bandang ibaba ng 0.28. So, tingnan natin bukas.
Yan yung target natin kapag nagkaroon siya ng breakout malapit dito sa 0.18. Ayan. So, tingnan natin. Kasi gumaganda yung gold, di ba? So, tingnan natin kanina yung gold price niya. So, nagbe-breakout. Actually, nagbe-breakout si, si gold. So, good sign ulit para sa mga mining stocks natin. So, ganyan lang tingin ko sa kanya kasi maganda yung galaw ng majority ng mga mining stocks. So, on the way para sa recovery ng RSI. Pero ngayon parang sideways nga yung no, yung pinakagalaw ng RSI kasi hindi rin naman umakyat yung yung mga price action ni Lipanto natin. Okay? So tingnan natin bukas. Nag-close 0.1790 at meron siya 4.68% up move and 0 net foreign buy. Okay? Next, unahin na natin yung mining OGP kasi para-pares naman yung catalyst niya. So nag-breakout na si OGP doon sa mga drawing natin last week dito sa ascending triangle formation. So good sign. So babalik na natin yung resistance dito sa around 33. Ayan. So panalo si Hindi na bumagsak si OGP So up siya ulit ng up to 70%. Okay? So on the way siya para mag-retest dito sa 33 pesos. Hopefully matuloy 'yan. Huwag bumalentong mamayang gabi yung price ng gold natin. Bullish yung niya. Yung lahat ng indicators natin, yung RSI at saka MACD formation plus breakout dito sa pinaka-price action natin. So nag-close siya 30.5 at nag-up ng 3.74%. Meron siyang 1.6 million net foreign buy. And then yung isa pang mining, si APX. So base sa galaw niya, breakout din. Ayan. So breakout dito, pero on the way siya para mag-breakout sa major resistance, which is yung current price natin dito sa siguro 12, no? Yung inaantay niyang i-breakout dito. 12 o 11.8 based dito sa drawing chart natin. Parang kakayanin naman niya bukas. Ayan. Congrats kung meron ka, kung hindi ka na shake out last time, di ba? Halos 20% din yung rebound niya dito sa breakout candle natin doon sa pinaka setup ni APX. Ayan. So wala pa siya sa overbought pero maganda nga yung itsura ng mga indicators nyo. So nagsasabay na lahat. Price action, RSI, MACD, at saka meron din siyang, kahit pa paano may volume din siya, nasa 124 million. So meron siyang, nag-close siya 11.76 and then meron siyang 3.7% up move for today's trading po natin. Okay? So magandang galaw. And then lastly, si Ayala Land Incorporated. So based sa galaw niya, lumalaban na. Lumalaban na yung blue chip natin na to. Okay. So based dito, meron na siyang 10% na breakout. Or rather, reversal ng pinaka-price action. Yung galaw lang natin, 3.92% lang ngayon. So nag-close siya 22.55. So on the way siya na mag-retest dito sa MA 100. So, okay. Ito yung negative catalyst natin, di ba? Minus 10%. Pero kumita pa rin naman siya ng 8.58 billion. So, deserve ba yung reversal ni Ali natin ngayon. So, wala pa siya sa overbought pero malapit na. So, bullish din lahat ng indicators, price action, RSI at saka MACD formation. So, nag-close siya up today ng 3.92% nga. Pero net foreign sell pa rin. Wala pa rin siyang foreigners. Minus 4.67 million net foreign sell. Okay? So, at least kahit pa paano, majority ng mga alaga natin, naggagalawan kahit na net foreign sell pa rin tayo. Ano kaya ang implication na ito? Pagdating ng Christmas rally natin o Christmas, bago mag-Christmas, no? Hopefully, hindi tayo buhusan ng mga locals. Kasi locals na yung nagpapakyat ng price action natin. Iba, wala tayong mga net foreign buy. So, good sign para sa index. Pero, okay, hopefully, hindi ma-jinx no, net foreign sell natin from the past few weeks, few days. Puro net foreign sell pa rin kasi yung nabibilang natin. Okay po. So, yun lang muna yung ating review. Good vibes naman kahit pa paano. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group, guys, kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page.
Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.